Nagbabala po ang PHIVOLCS sa posibilidad ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon ngayong gabi. 2 minuto tumagal ang pagputok ng bulkan na nagbuga ng usok na aabot sa mahigit 2 kilometro ang taas. At saksi live, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Pia, 1 linggo pa lang ang nakalipas, muli na namang pumutok ang Mount Kanlaon ngayong gabi. Muli ring nabalot ng takot at pangamba ang mga Negrense, lalo na ang mga nakatira malapit sa bulkan. Kuha ito ng CCTV sa Barangay Mansalanao, La Casillana, Negros Occidental. Kita ang mga nakaupong kabataan sa labas ng tindahan. Nang biglang nagtakbuhan ng mga kabataang tila hinahanap ang pinagmulan ng pagsabog. Iyon na pala ang moderately explosive eruption ng Bulkan Kanlaon. Kuha rin sa CCTV ng residente ng Kanlaon Road sa parehong bayan ang aktwal na pagputok ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, 7:04 ngayong gabi nang pumutok ang bulkan at nagtagal ng halos 2 minuto. Kita naman sa mga larawang ito ang taas ng ibinugang usok. May makikita ring mga nagbabaga sa paligid ng bulkan. Ang pagputok ay dahil daw sa pagbara ng daanan ng volcanic gases. Hindi katulad ng pagputok noong Pebrero 19, may kasamang pyroclastic density currents ang ibinuga ng bulkan ngayong gabi. Very low ang aton nga may record na silver dioxide emission sa ating nga bulkan. So, ini siya, pwede nag-signify sa pag-plug sang ginaagyan sa ating nga mga sa pagdagas ng ating nga bulkan, no? Naging nga bulkan nag-cause too much pressure dito sa ating nga bulkan, amo na siya nga nag-ara kita ng mga explosion. Ayon sa PHIVOLCS, posible raw makaranas ng ashfall ang La Carlota City at La Casillana dahil sa direksyon ng hangin. Nagdudulot din ng pagkasunog ng ilang bahagi ng bulkan ang pyroclastic density current. Pia, dito sa La Carlota City, 3 sityo na ang may naitalang ashfall. Mahigpit din ang isinasagawang monitoring ng LGU sa mga lugar na may naitalang ashfall. Sa La Casillana, may mga residente din na apektado ng ashfall ayon sa LGU. At live mula dito sa La Carlota City para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Higirit po ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang smoking gun o sapat na ebidensya para masabing may pananagutan ang dating Pangulo sa mga ibinibintang sa kanya. Wala rin daw nakuhang witness ng prosekusyon na nagsasabing narinig nila mismo na iniutos ni Duterte ang pagpatay sa 78 biktima na tinukoy sa kaso. Saksi si Marie Zumal. Ang defense team naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naglatag ng kanilang mga argumento para sa submission on the merits sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Giit ni Kaufman, hindi sapat ang ebidensya ng prosekusyon para makumpirma at ituloy sa paglilitis ang kasong crimes against humanity for murder at attempted murder laban kay Duterte para sa mga pagpatay sa madugong drug war nung mayor pa siya ng Davao City hanggang maging Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni Kaufman, ang mga talumpati ni Duterte na ginagamit laban sa kanya hindi raw nagpapakita ng criminal intent at sadya raw pinili ng prosekusyon ang gagamiting sample sa korte para umakma sa kanilang naratibo. At hindi nito pinansin ang mas marami raw na pahayag ni Duterte na nagdidiin sa prinsipyo ng self-defense na naaayon sa batas. Sa 20 speeches daw na ipinresinta ng prosekusyon, nakakita ang depensa ng 35 na nagpapakita ng paghimok ni Duterte sa mga alagad ng batas na sumunod dito. Nagbigay si Kaufman ng mga ehemplo. Let's look at what the deputy prosecutor didn't state from the same speech. And the order is simply this: go out, arrest them if you can, but if there is no peaceful method of doing it and you're presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Well, the son of Mr. Duterte's language,
obviously, but nevertheless an exhortation to lawful self-defense. Sa mapa namang inilabas ng prosekusyon para ipakitang malawakan ang naging pagpatay sa Davao at buong bansa, sinabi ni Kaufman na wala raw patunay na extrajudicial killings ang mga ito. Aniya, base rin sa mga dokumentong ipinakita ng prosekusyon, ang bilang ng mga nasawi ay maliit na bahagi lamang kumpara sa bilang ng mga naarestong suspect. Kinontra rin ni Kaufman ang sinasabi ng prosekusyon na ang mga pagpatay ay nakadirekta sa populasyon ng Pilipinas. Ang katwiran niya, ang target ay limitado sa isang grupo lamang ng mga umano'y kriminal. How does one define a suspected drug pusher or suspected criminal for the purposes, let us say, of count one? It is not as if criminals have identifying features such as a shifty look or a 5 o'clock shadow or a sack marked swag. In other words, the definition suspected drug pusher or suspected criminal entails the exercise of discretion on the part of the perpetrator implementing the organizational policy. The prosecution must prove that the attack was not directed against a limited group of randomly selected persons. Dagdag ni Kaufman, hindi raw naiugnay ng prosekusyon ng mga sinabi ni Duterte tungkol sa paghabol sa mga kriminal at sa aktwal na pagpatay sa kanila. The prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders, or commands were given to a specific individual who then went out and pulled the trigger or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. That would have been the classical way to prove a causal link between stuff that came out of Rodrigo Duterte's mouth and the deaths pertinent to the case. Ang sinasabi ng depensa, wala raw nakuha ang prosekusyon ng witness na nagsasabing narinig nila mismo si Duterte na nag-utos ng pagpatay kaugnay sa 78 biktima na tinukoy sa 3 counts ng kaso. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Ayon sa depensa, mababa ang kalidad ng mga ipinakitang circumstantial evidence ng prosekusyon. Hindi rin daw totoo ang Davao Death Squad ayon kay Kaufman at sinabing tila eksenang kinuha lang ito sa isang pelikula kung saan si Duterte ang ginawang bida. Hindi rin daw napatunayan ng prosekusyon na may napagkasundo ang common plan ang suspect at mga binanggit na co-perpetrator at may intensyong kriminal sa pagpapatupad nito. Pinabulaanan din ng depensa na bahagi ng common plan ang inilabas na memo noon ni dating PNP Chief Bato de la Rosa kaugnay sa Oplan Tokhang. Taken out of context daw ito at pinalabas lamang daw ng prosekusyon na utos ito para i-target ang mga suspect na sangkot sa droga. Gayong ang ibig sabihin daw ng Tokhang ay knock and plead. Pinuna rin ang depensa ang pag-uugnay sa salitang neutralization para tukuyin ang pagpatay. Gayong walang nakasulat na kahulugan nito sa memo na inilabas noon ni de la Rosa. Nilinaw din daw ni De La Rosa sa isang pahayag noong 2017 na ang neutralization ay pag-aresto sa mga suspect. Ayon kay Kaufman, umabot hanggang Korte Suprema ng Pilipinas ang pagtalakay sa salitang neutralization nang makwestiyon kalauna ng ilang elemento ng anti-illegal drug campaign. The government defended the circulars on the basis that they did not confer a license to kill. The Supreme Court of the Philippines, however, to date, has declined to issue any ruling declaring the campaign unconstitutional, has declined to invalidate circulars, and has declined to rule to date that neutralize or neutralization means to kill. Base raw sa naging obserbasyon ng Korte Suprema, hindi raw bago ang salitang neutralization sa panahon ni Duterte dahil nakasulat na ito sa Procedural Manual ng PNP kahit noong 2014. Binanggit din ni Kaufman ang ilang testimonya ng mga witness ng prosekusyon kaugnay sa paggamit ng self-defense. Witnesses P1158 and P1170 explained that neutralize means to arrest or to incarcerate through legal means.
It did not mean to kill. Witnesses P1050 and P1174 confirmed that lethal force arose only where a suspect's resistance placed an officer's life at risk. Mula rito sa The Hague, Netherlands para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Alamin po natin ang latest sa paglalahad ng depensa ng kanilang mga argumento sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula sa The Hague, Netherlands, saksi live si Mariz Umali. Mariz? Pia, nagsuspend na nga ang proceedings para sa araw na ito, no? Ngayong ikatlong araw ng confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kinakaharap niyang mga kaso kaugnay sa crimes of against humanity for murder and attempted murder. At dito sa ikatlong sesyon, Pia, bigyan ko lang kayo ng highlights ng nangyari. Dito ay inisa-isa ni Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman yung mga sinasabi niyang weaknesses o mga kahinaan ng argumento ng prosekusyon. At kabilang dito yung number 1, over heavy reliance on participating witness. Number 2, hearsay attribution. Number 3, some victims are unidentified, making it impossible for the defense to confirm. Number 4, documentary records contradicted by a single prosecution witness. Number 5, conflicting witness. Yung mga sinasabi raw ng mga witness ay nag-contradict sa isa't isa o di kaya ay kinocontradict o kinokontra yung sarili nilang mga pahayag. And then number 6, repeated absence of any evidence to link the hitman to our client. So basically dito sa mga weaknesses na ito, pinatutunayan na o iginigiit ng depensa na hindi dapat kumpirmahin ang mga charges at hindi dapat tumuloy sa isang trial proper ang mga kasong ito laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At binanggit din na Pia, for example, dun sa ilang mga incidents, nagbigay ng mga example itong si Attorney Nicholas Kaufman kung saan lumalabas na hearsay lamang yung mga sinasabi ng mga witness. Dahil isa na sa mga examples na ito, ang sinabi raw ng isang witness na may code na P26. Let me just explain to you na kaya may mga codes yung mga witness dahil hindi mo pwedeng pangalanan for their security. So P26, itong witness na ito, ay hindi raw siya nag-claim ng direct personal knowledge na si dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang nag-utos sa kanya na pumatay. Ang sinasabi niya, meron daw third party na tumawag sa kanya para iutos yung pagpatay. Pero itong third party na ito ay patay na rin. So hindi raw ito maaaring makorroborate o makumpirma ng korte o ng kahit ng depensa unless buhayin daw itong patay na ito. So hearsay. So marami raw mga sinasabing ang mga witnesses na to na pure hearsay or unadulterated hearsay and hindi pwedeng magtuloy ang kaso kung mga conjectures lang or mga hearsay lamang ang mga basehan. And may isang punto rin, Pia, dito sa sesyon na ito kung saan sinabi ng depensa na dapat daw yung isa sa mga ipinresentang ebidensya ng prosekusyon ay dapat hindi i-consider ng korte. At yun yung tungkol dun sa video kung saan nanunood si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang CCTV kung saan nasaksihan niya yung pagpatay ng 3 hitman sa 3 mga biktima. Ang sinasabi rito ng depensa, the prosecution has outed o kumbaga naibunyag yung identity ng taong nag-ooperate ng CCTV na ito and has exposed him to danger. So dapat ay this video cannot be used as evidence according to the defense. At Pia, sa panghuli, bago magtapos itong session na ito, sa session na ito, tinapos lahat ng mga argumento sa count 1 lamang. So bukas na magpapatuloy yung para sa counts 2 and 3. No? Pero bago lang nagtapos, actually i-adjourn na dapat, pero nag-request yung
prosekusyon na makausap ulit ang pretrial chamber together with defense, pero ito ay nangyari ulit sa isang closed session. At posible na kaya ito isinagawa sa isang private o closed session ay dahil may mga nababanggit di umano ang depensa na mga pangalan ng witness or victims na hindi dapat banggitin in open session dahil ito ay maaaring makalagay sa peligro sa mga o sa security ng mga taong binanggit ng depensa. So, yan muna ang latest na sitwasyon. Bukas magpapatuloy ang huling araw na ng confirmation of charges hearing at dito Pia sa huling araw ng confirmation of charges hearing ay may 30 minutes pa para magpresenta ang depensa ng kanilang mga merits o argumento bago naman magkakaroon ng closing statement ang prosekusyon, ang counsel for victims at ang depensa bago tuluyang mag-adjourn o matapos ang confirmation of charges hearing at pagkatapos nito ay hihintayin ang 60 araw bago makapagdesisyon ng korte kung ito nga bang mga charges na ito laban sa dating Pangulo ay tutuloy sa isang trial proper o hindi. So Pia, yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Media Center ng International Criminal Court para sa GMA Integrated News. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.